What's up viewers? What's up keepers? It's me, Chi. Welcome back sa channel ko. Isa na namang makabuluhang video ang gagawin natin. Pero bago ang lahat, bago natin umpisahan ng mga nakikita nyo to, papasukin natin agad ang intro. Intro? Pasok. Ayun na nga guys, nagkaroon tayo ng time ngayon, nagkaroon tayo ng time para gumawa ng isang makabuluhang video na naman. Alam niyo naman dito, iniiwasan natin maging garbage content creator. So hanggat maaari, pinipilit ko na makagawa ng video na maayos. So yung may mga matututunan kayo. Kaya eto, bumili ako ng 4 na submersible pump. Alam niyo na siguro ang dahilan bakit, diba? Siyempre, itetest natin yan. Okay? Bago umpisahan to guys, disclaimer lang, itong video na to hindi to sponsored ng kahit anong brand dito sa 4 na to, okay? So binili ko to, galing to sa pera ko. Ayun, basta hindi to in-sponsoran ng kahit sino man sa kanilang 4. At kung ano yung magiging resulta dito, yun yung totoo, okay? So walang bias. Kung si Billion man binibenta ko, nagbebenta man ako ng Aquaspeed, Sumo bago lang, Amazon ngayon ko lang din ito magagamit. So kung ano man ang lalabas dito, yun talaga yung totoo, okay? So walang magagalit kung fan ka neto ni si Billion, kung fan ka neto ni Aquaspeed, kung fan ka neto ni Sumo, or kung fan ka neto ni Amazon, okay? Ito ay sadyang katotohanan lamang. Tara, umpisahan na natin. So, ayun. Okay na tayo sa timbang. Ang next na gagawin natin is i-unbox na natin isa-isa. Okay? Papakita natin sa inyo ang laman ng bawat isa. So unahin natin, alphabetical tayo. Aquazonic kasi itong Sumo. Amazon tayo. Amazon, alphabetical tayo. Okay, mali ako guys. Bago natin buksan, i-compare ko muna yung power, kung ilang LPH, pero lahat sila 3000 LPH, at saka kung ilang watts sila, okay? So game, pagtabay-tabihin natin. Okay? Yan. So ito, guys, si Aquaspeed, wala na to. Walang pagkakasunod-sunod to. Si Aquaspeed, A3000 niya, ang model niya is A3000, Aquaspeed brand. 3000 LPH lahat sila, 3000 LPH lahat. 16 watts. 16 watts lang to, okay? 16 watts. Tapos dito naman tayo, si Sumo G23, 3000 LPH, 30 watts. 16 watts, 30 watts. So doble yung power consumption. Dito naman tayo, HY306 naman ng C Billion 306, 16 watts din, parehas sila ni Aquaspeed. And last is eto, si AP3000 ng Amazon, 15 watts, 3000 liter per hour. Okay? Sa konsumo, pinaka magaan sa konsumo ito, 3000. Next si A3000 ng Aquaspeed. Susunod naman si Billion, then si Sumo ng Aquazonic. Okay guys, linawin ko lang, ito yung mga dineclare na wattage ng mga company na to, ng mga brand na to, okay? Pero guys, malalaman natin yan kaso wala akong pang check sa actual reading, kaso wala akong pang check kung ilang wattage talaga sila. So dun tayo magbe-base. Minsan kasi kung ano yung nakalagay dyan, hindi naman totoo yan. Sa kahit sa ang appliances nangyayari yan. Okay guys, pero yun nga, basis natin dito ngayon kung ano
kung ano yung dineclare ng brand na ito. Okay? So again, 15 watts, 16 watts, 16 watts, and 30 watts. Yan. Pwede na natin buksan. Yan. Ito na. Ito na. Unahin na natin. Bakit nga ba 30 watts? Bakit nga ba 30 watts to? So guys, again, brand new lahat to. Brand new lahat to. Binili ko to para lang talaga dito sa testing na to. Para lang to sa vlog na to. Uy, ang ganda ng kulay ah. Ang tingkad ah. Okay guys, so eto si Sumo. Tabi natin yung box. Eto lang yung laman niya. Ito natin. So meron ditong tatlong inlet. Yung tatlong inlet niya ay hindi ko alam ang mga sukat. Siguro ito ay half, 3/4 and 1 inch. Yun ang tansya ko dito. Okay? So yan. Ayan, tabi na natin. So ito si Aquasonic Sumo. Yun na, may hawakan pa eh. No? Kala mo mabigat eh. May ganun pang hawakan eh. Okay? Ganda. Buksan na natin si Aquasonic guys. Ito na next natin, si Billion. So ayan. Bukas natin. May manual. Okay guys. Ito. Ang liit lang niya compared dun kay Sumo. So meron din siyang tatlong inlet. Tabi natin to. Yung box. Tapos tatlong inlet. Buksan natin. So sa inlet, parang same lang din sila ni ni Sumo ng size, parang half, 3/4 tsaka 1 inch. Ayun o, 19-22-25 mm siguro yun. Kaya alam ko nasa manual yun. O yun nga, nasa manual nga siya. 25, 19, and 22. So yun. Medyo slim type si Billion. Tapos ayan, buksan natin. Ayan o, buksan na natin. So itong si Billion nga pala, ano to guys, amphibious to guys. So pwede siyang hindi nakalubog sa tubig. So maglalagay lang kayo ng dito, ng in. Maglalagay lang kayo ng in. Ayan. Tapos out. Ganun lang. Pwede yun. Ayan. So nabuksan na natin din si Billion. Next na bubuksan natin, Aquaspeed. Aquaspeed tayo ngayon guys. So si Aquaspeed, ayan, tingnan natin, buksan natin. So yun, may hose. Yung hose, ito ginagamit ko para pag gusto nyo may buga na hangin-hangin. So dito yung mga suction nya, apat. Tapos nandito yung in. Ang in ni Aquaspeed, isa lang. Tapos hindi siya threaded. Okay? Ganyan lang. Okay? Tapos ito, hindi naman mga kailangan. Lagay na natin sa plastic. Okay, next natin. Last na. Last na i-unbox natin ngayon ay si AP3000 ng Amazon. Okay? So ito siya. Dito yung mga inlet niya. May hose din. So parang Aquaspeed style din siya. Parehong pareho guys. Parehong pareho ang design ni Aquaspeed tsaka ni Amazon. Okay? Tapos ang laman niya, nandito rin yung suction. Apat. Tapos parang Aquaspeed din siya na walang thread.
Tapos walang option kung anong size yung gagamitin mo na hose. Yun nga, ito yung pwede kang maglagay ng air hose para kung gusto mo nang may bula-bula yung lumalabas na buga. Okay? So balik natin ito, kagaya ng ginawa natin kay Aquaspeed. Itira natin tong inlet na to. Okay guys, pakita ko na sa inyo lahat. Ayan guys, kita nyo na. So ito na lahat, na-unbox na natin isa-isa. Ito si Amazon AP3000. Ito naman si Aquaspeed A3000. Ito naman si Seabillion HY306. Tapos may tatlo siyang inlet. So ito naman si Sumo G23 3000 LPH din na may tatlong inlet. Okay guys, sa looks, anong napupusuan nyo? Ako may bet na ako eh. Looks, Seabillion, slim type din tong mga to. Pero hindi ko gusto yung kulay. Yan o, green and red. Hindi ko gusto ang kulay nila. Ito, gusto ko yung pagka slim type niya. Parang ang ganda ng design. Tapos, yun, sa looks, yun ang nagustuhan ko. Pero para sa akin sa tibay, parang ang tibay niya ito guys. Ito ni Sumo. Itong dalawa, medyo parang manipis siya. Parang manipis yung mga ano niya, inlet niya. Ayan. Personal opinion ko to guys. So, kayo bahala. Ano niyo yan? Nasa inyo yan kung maniniwala kayo sa akin. Tapos, advantage din yung meron siyang kasamang foam. Ganda. Ganda na ito. Yung kulay niya, medyo matingkad. Pero, maganda yung pagkakulay na ito. Parang hindi siya cheap. Yung kulay hindi cheap yung pagkakulay. Compared dito. Tapos, ito, sa inlet, pinakamaganda rin ito. Pinakamaganda rin inlet na itong Misumo. Ang kapal, guys, compare natin. Ang kapal. Kuha tayo ng tagi-tagisa. Yan, kuha tayo ng tagi-tagisa. Yan. Ayan. So, makapal pala to. So, ang pinakagusto ko sa inlet, ito, Sumo. Next si Seabillion. Next si Amazon. Tapos huli si Aquaspeed. Tignan nyo naman guys, makikita nyo naman difference. Yung nipis. Diba? Ito, okay, ano na natin yung dalawa. So dito na tayo sa dalawa. Ito, makikita nyo. Ang kapal. Sobrang kapal talaga guys. Parang ang tibay. Tapos yun nga, may mga ano ba tawag dyan? Uka ba? Ewan ko. Basta yun. Para mas kumapit yung boss. So okay. Okay yung thread. May thread siya. Kasi nga, pwede siyang nate-thread siya na ganyan compared dun sa disuksok lang. Itong disuksok pwede kasing matanggal. Ito, syempre hindi mo matatanggal unless iikot mo talaga siya ng matagal. So overall guys, para sa akin kung plain black to, mahilig kasi ako sa simple lang sana. Kung plain black to, panalo sa akin si Sumo. Sa looks, mamaya tayo magkakatalo sa performance sa looks, tsaka dito nga sa inlet na kasama. Kasi, sobrang kapal. Ayun. Kasi nga, advantage nga yung sinabi ko sa inyo kanina na may foam siya. Ayun. Okay guys, tapos na tayo. Nakita nyo na, nai-unbox na natin itong iba't ibang klaseng pump na to. Ayan. Ayan. So, ito na yung iniintay nyo. Power test na tayo. So, ite-test natin itong mga to doon. Doon, Nakita ko. Yan. Diyan, guys. Ite-test natin yan sa mini pool natin. Itong mga submersible pump na ito. Ayan. So, ang gagawin ko, guys, pipili ako ng mga inlet na kapareho na ito ni Aquaspeed tsaka ni Amazon. Kasi, wala silang pamalit. So, tayong dalawa, ito si Seabillion tsaka si Sumo ang mag-a-adjust para pareho tayo ng inlet. Okay guys? Tara. Umpisahan ko muna lagay ng inlet. Tapos isi-set up ko mamaya yan dyan. Tapos yun na. Power test na tayo. Okay guys, umpisahan na natin i-test
tong mga submersible pump na to para malaman na natin kung sino talaga ang malakas. Yun talaga, itetest natin ngayon kung sino ang malakas. Okay guys, ito si Amazon, Aquaspeed, si Billion, tapos si Sumo. Mapapansin nyo guys, itong tatlo, si Amazon, Aquaspeed, at si Billion, dalawa yung pinagpatungan ko. Tapos samantalang si Sumo naman, isa lang. Bakit ko ginawa yun? Kasi guys, pag parehas sila ng level 4, masyadong mahaba yung inlet ni Sumo. Kapag pinantay ko yun, sure na malakas talaga ang buga nung Sumo natin. Kasi nga, mas lamang siya sa inlet. So, mas malakas yung puwersa ng tubig papaakyat. So, ito, magkaka-level na yan sila. So, magkaroon man ng konting difference, konting-konti lang, hindi kasi laki ng difference kapag nilagay natin mismo na magkaka-level sila. Okay guys, eto na. Moment of truth. Isasaksak ko na. Okay. Ayan guys, ayan, habang umaandar sila mag-explain ako sa inyo. Alam ko naman, nakikita nyo na obvious naman. Pinakamahina, Aquaspeed. Susunod, si Amazon. Susunod, si C-Billion. Tapos ang pinakamalakas, grabe, consistent talaga yun oh. Yung Sumo, ang ganda ng Sumo. Solid guys. Pero yun nga, again, 30 watts siya. Compared dito sa tatlo, 16 siya 15 watts. Pero again uli, malalaman natin yung totoong wattage niyang mga yan kapag gumamit tayo nung pang test talaga. Kasi nga, hindi naman talaga actual reading yun eh. Hindi naman talaga actual na 30 watts yan or 15 watts or 16 watts. Ayun o. Guys, tignan nyo maigay guys. Ayun o. So, ang ganda ng buga nun. Ang ganda ng buga ng Sumo. Talagang consistent yung lakas niya. Ito si Aquaspeed. Ayun, sobrang baba oh. Sobrang hina. Ito si Amazon, okay naman. Si Billion, okay rin. Malakas naman. So kung hindi ko na kailangan sabihin kung sino pinakamalakas, diba? Obvious eh, obvious talaga. Kitang-kita ang lakas nun. Binabaan ko pa yung patungan yan. Yung Sumo. Pero sa price guys, mamaya explain ko sa inyo. Yung presyuhan ng mga yan. Okay na? Ayun guys, tapos na tayo mag-test. Nakita nyo na kung ano ang malakas talaga dito sa apat na to. Sabihin ko lang guys, meron tayong iba't ibang brand pa ng pump, submersible pump dito sa Pilipinas. Pero etong apat na to, yung nakuha ko. So kung meron kayong ibang alam pa na hindi ko nasama dito, pasensya na kayo guys. Hindi ko kayang bilhin lahat ng submersible pump dito sa Pilipinas para i-test. So itong apat, yung madalas na available sa mga shops. Kaya ito yung mga naisip ko. Okay? Recap lang tayo guys. Ito ang pinakamalakas. Susunod. Okay? So sa looks, ito ako. Next ito. Ito pareho lang, tabla lang. Tapos sa durability, panalo ako dito para sa akin. Mas gusto ko yung
timplada ng gawa, yung cut, yung kulay, maganda yung edges, malinis yung pagkagawa parang hindi siya cheap. Tapos yun, parang ito nga, simple lang din. Tapos ito, magkapareho lang again. Tapos medyo parang malulutong yung mga ano nila, plastic nila. Okay? Tapos sa inlet, itong dalawa napapalitan, meron tayong half, 3/4, tsaka 1 inch. Dito, fix. Napapalitan pala, sorry guys. Ang pamalit nga lang yung merong hangin. So, magkano nga ba? Magkano nga ba ang presyuhan nitong mga to, guys? Ito si Aquaspeed, tsaka si tawag dito, Amazon. Magkapresyo lang to Magkapresyo lang to. Parang nasa 700 to 800 SRP. Ang bili ko dito kasi sa RT Mart, brand new, 800. 800 ang asking price nila pero tinawaran ko pa. So yun. So ganun yung SRP niya, 700 to 800. Same with dito kay Aquaspeed. Next naman sa SRP, eto, ganun din, parang mga 700 pesos din yata ang SRP nito. 700 to 800 kung di ako nagkakamali. Dito tayo guys magkakatalo. Medyo malayo. Kasi wholesale ko to nabili. Siguro tansya ko dito aabot to ng 900 to 1,000 pesos. Ito. Pero guys, nakita nyo naman yung lakas. Tsaka yung itsura niya, di ba? So, kung ako ano ang tatanungin, hindi ako titingin kunwari sa wattage. Dito, kasi malakas. Kung 900 SRP or 1,000 SRP, kung budget naman ang pag-uusapan, dito ako sa tatlo. Mamimili ako guys. Kung nasa sa inyo na yan, kung saan kayo, kung saan yung natipuhan nyo dito sa tatlo. Pero kung ako tatanungin, kung dito tayo sa budget na pag-uusapan, budget meal, dito ako kay Civilion, walang halong bias yan, kahit yan yung tinitinda ko. Next natin, kung hindi available si Civilion, sa budget meal tayo dito. Next natin, syempre ito na, Aquaspeed. Tapos, yun nga, kung hindi naman budget ang pinag-uusapan, kung gusto nyo power talaga, eto, guys. Ganda. Okay? So, ayun yung result ng test natin ngayon. So, kung ako tatanungin, yun nga guys. Itong dalawa, ang pagpipilian ko. Itong dalawa, magkapareho lang. Itsura, materials, parang ganun din. Tapos, sa lakas, ito. Mas malakas siya Mas malakas siya kay Aquaspeed So, mas okay to kaysa kay Aquaspeed. Tapos, ito na, next. Tapos yun na. Ayun guys, maraming salamat. Sana nagustuhan nyo tong video na to. And again, hindi ito sponsored video. Kung ano yung pumasok sa isip ko, kung ano yung nakita ko, kung ano yung opinion at nasaksihan ko, yun yung totoong sinabi ko sa video na to guys. So, walang halong bias. Hindi ito sponsored ng kahit sino. Maraming salamat guys dahil umabot ka dito. For sale na tong mga to. For sale na lahat yan guys. For sale na. Mura ko lang bebenta sa inyo. Brand new condition, tinest ko lang para sa video na to. So, ibebenta ko na. Ayun, maraming salamat guys. Kung bago lang kayo dito sa channel ko, huwag niyong kalimutan mag-subscribe, i-share, i-like ang mga video ko. Okay, maraming salamat. Bye-bye.